Pasok na ba? Wow, ayan, naging pinto, Ang lapad doon. Hindi ba Pagbukas naman. ano? Ulit, isa-isa. Isa-isa pasok. Bakit para tayo, bakit Ayan. para tayong may... Kasi hindi natin ito bahay, ma. Tatanggal pa tayo ng ng sapatos. Ay, ang Hindi ganda. nagwawalis. Bakuran ba to? Bakit ting-ting? Ay, tao po. Oo, ha? Magandang Ang umaga po. Ang baba ng pants, iangat sa likod. Ah. Delikado, iangat sa Ayun, likod. ganyan lang. Pwede po ba makiupo? Yes, Sir. mama. Ay, dito Salamat tayo, po. dito tayo. Dito pa sa kabila mo, ha? Ang ganda ng bahay. Alam mo yung ganyan, ang sarap matulog sa tanghali. Yung Ay, ganyang oo. klaseng Papag? bahay. Oo. Papag? Ay, O kaya dun sa duyan, no? Ang sarap niya, yung hangin. Ano, kubo. Oo, tapos mamaya mga alas 6, meron ng maghaharana dyan sa Yes, mama. Tapos pag yung nanay tatay mo, may dala siyang arenola, ibubuhos Ayun sa na. nag-aaral. Ayun na po. Okay. Eto, ma. Ano Para meron? sa mga mami, nanay at mamas na nanonood po sa atin ngayon, makaka-relate po kayo tiyak sa pag-uusapan natin this morning dahil ito ay hindi chikahang marites, kundi kwentuhan ng Marites! Alright. Ano kaya yan? Sige, basa. I love it. Nakita mo? Naabangan ko na In sync yung ganitong kami nung- oras yung ganun mo eh. 7 years old pa lang, pero kung sumagot, parang kaedad ko na. May mga kilala akong ganyan, ha? Isa po akong mom of 2 girls. Ang panganay ko ay 10 years old. Tahimik, mabait, at magalang. Pero ang bunso kong 7 years old, palasagot, taklesa, at may pagkamaldita. Ay, ako, sorry, na ano ka ba? Ako ba? Pinapatamaan ba ako? Mama Ella. Ayla. Ayla. Noong una, iniisip ko, bata pa, lilipas din. Pero habang tumatagal, lalong lumalala. Ba't ba ako natatawa? Sorry na. Ang dami ko kasi May naalala kilala ka, eh. may naalala kang ganyan. Kapag pinapakiusapan kong magligpit ng kalat, nagdadabog na at sumasagot pa na parang hindi ko anak kung basta. Yun, oh. Ilang beses na rin akong pinatawag sa school dahil sumasagot din sa teacher niyang pabalang. Ngayon, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ako ba'y may pagkukulang o may mali na talaga sa ugali ng anak ko? Hanggang saan aabot ang pagsagot niya? Paano ko siya mababago nang hindi ko siya masasaktan? Nagtitimping nanay. Mama Jill. Nako. Oo, talagang ikaw rin, iisipin mo, kasalanan ko ba talaga? I mean, yan talagang iisipin ng isang nanay, di ba? Oo, totoo yan. Di ba? Pero nung panahon natin, pag sumagot ka, ay, eto na, teka, Bubuksan mo. Sandali, Mama Jill. Sige, kahit hindi natin bahay, bukas buksan lang mo ako ng sa pintuan. Kahit nakikibahay lang Oo tayo. nga. Sino po yan? Ay, we have a guest! Good morning, kapatid. Good morning po. Kapatid, dali ka. Upo po kayo. Good morning po. Kapatid, Teka, sasarado ko ano lang. ang pangalan nila? Ay, hello, Mami Beth. Ay, ito pa pala si Mami Beth. Oo, si Teacher Beth. Teacher Beth. Teacher Beth, ang academic director ng Homeschool Global. Parang perfect timing talaga na napadaan ka sa amin na tila ba? Ito talagang sinadya mo. Okay. Oh, ang mama of Teacher two Beth. rin itong si Teacher Beth, katulad ng ating letter sender, di ba? Naku, narinig yun naman ang ating kwento. Habang nag-iintay sa labas, Oo. medyo narinig ko ang inyong kwentuhan. Yan, bilang director kayo ng ito nga school, ng isang school, homeschool, familiar siguro sa inyo yung mga ganitong klaseng issue. Ano po ba ang mapapayo ninyo kay Mami Nari? Ano Nagtitimpig Nagtitimpig nanay. nanay. Oo. Kasi ito si Teacher Beth, ano siya, teacher siya for over 20 years. Parang ang bagets niyo po, Diba? teacher. Parang 10 years old lang kayo nagsimula. Pwede na pala magturo ng gano'n. So kung meron tayong hihingan ng payo, eh mainam siguro manggaling sa kanya. Para legit. Yes. Karaniwan talagang nangyayari yung pabalang na pagsagot. Pero ang pinaka-importanting malaman is ano ba yung reason o yung dahilan kung bakit sila pabalang sumagot. Kasi maraming dahilan kung bakit ang isang bata ganun sumagot or nasanay na ganun That's true, sumagot. that's true. So minsan dahil natural siya na nandun sa stage na yon ng development. Kasi nagfa-fight sila for yung independence nila or yung identity nila, lumalabas. So natural na kailangan ipaglaban nila yung parang pinaniniwalaan nila. Ganon. Pwede rin masama ang pakiramdam or gutom. Di ba tayo nga, pag gutom, sumusungit, Hungry. di ba? Hungry, ganyan. So pwede rin sa kanila. Or meron bumabagabag sa kanilang kalooban.
pwede rin yun na dahilan. Or, pwede rin na dahilan kasi yun yung nakikita nila at madalas nilang marinig sa Yun mga yung taong nila, nasa paligid nila. Kumaga, sabi nga ay nagagaya ng kabataan ang ginagawa ng nakatatanda. Correct. Oo. Pero ako, Teacher Beth, kasi yung sinasabi niya na parang ano bang pwede kong gawin para hindi ko masaktan? So, do you have any tips for us? Lalong-lalo na kasi siya nagtitimpi siya na, ibig sabihin, konti na lang mapapalo na niya. Tama ba? Yun ang nakikita kong tinatanong niya. Sa'yo, Teacher Beth, do you think effective pa ba ang pamamalo ngayon? Or depende ba sa bata? Or kung siya, nagtitimpi na siya, may mga tips ba para ikaw ay either mas maintindihan mo, maunawaan mo yung iyong anak at masundan mo kung ano yung dapat gawin sa kanya, or meron bang dapat baguhin din doon kay nagtitimping nanay? Ako naniniwala talaga ako na ang pagiging magulang or parenting ay learning process talaga siya. Ayun. Well, Napakahirap. Diba? Napakahirap. Wala siyang manual. Wala na nga tayong sweldo, wala Wala pang pang manual, manual. walang Para bonus. bang? Yes. Oras. Totoo yan. Correct. Ako nag-rant. Sige, Pero walang dahil nanay. sa pagmamahal natin, naniniwala naman ako na wala naman sigurong magulang na gugustuhin ang masama para sa sariling anak, di ba? Ang importante is matutunan kung paano maging mas intentional na magulang at gumamit ng positive disciplining strategy. Kagaya ng Teacher Beth? Siguro para kasi syempre baka nagmamandali na yan 7 si years old na pati nagtitimping. ito eh. 7 Oo, years old na eh. Oo. Nagtitimping ina, no? So, siguro pwedeng para mas madali nating tandaan, 3 C's lang. Okay, 3 C. Yes. Ayan. Number 1, na first C, communication. Okay. Kailangan positive yung communication na gagawin. Imbis na sabihin na, no, wag yan, di ba tayo? Normally, tumigil ka. Or wag tumakbo. Di sabihin mo, lakad lang. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Bigyan ng alternatibo, Yes, Mama. Stated in a positive way. Hindi yung pinagbibigyan mo siya na parang hahayaan mo Tsaka lang. firm, di ba, Teacher Beth? Firm, pero positively stated, Yan. kumbaga. Yun Firm yung and sinasabi. respectful. Oo. Respectful. Tsaka, maganda rin na sa communication, tatanungin mo kung ano ba yung saan ba nanggagaling yung bata? Bakit mo nasabi yan? So, Or- conversation yan, Conversation. palitan. Oo. Ganun na ngayon eh, no? Tsaka, kasi pwede rin dahil sa bata, hirap pa silang mag-express masyado. Ano yung second C po? So Kasi baka, ang second C, ang pwede natin na second C is consistency. Hindi pwedeng iba-iba yung ating So, rules. ibig sabihin niya ibig sabihin consistency around the family. Minsan, pag pumunta kay Lolo, Lola, Lola, diba? magkaibigan. Wow. Nanay at What's- tatay. What's the third C, Mama? The third C is connection. Ayun. Kasi it's hard to parent, mahirap magpalaki, mahirap pagalitan ng isang bata, or mahirap idisiplina ang isang bata kung wala namang relasyon. Kumbaga, wag Relasyon estranged, muna. Mama. No? Idadagdag ko lang, teacher, na ito, alam nyo rin to, na meron din kasi mga kondisyon na mental health conditions katulad ng ADHD o kaya conduct, oppositional defiant disorder, na baka kailangan ninyong patingnan na wala talagang kasalanan yung nanay, pati yung bata. Ganun lang po yung wiring na kailangan ng intervention ng professional. Posible din po Posible. yun. Maganda yung Oo. punto mo, Mama, kasi syempre ikaw doktora ka dyan eh. Kasi posible lang, pwedeng ipa-assess. Kasi talaga, mami, alam mo, nararamdaman mo talagang, yung panganay niya, maganda yung kanilang So, parang hindi mo ibang-iba. kasalanan yan. Opo. Mama, ang ganda ng usapan natin. Pero Teacher Beth, salamat sa pagbisita sa bahay ng iba. Kasi hindi kami sa bahay eh. May ibang may bahay din na kung sino man yun. Nakigamit kami. Sorry po, Salamat. nakigamit kami. Nakipagkape pa kami. Teacher Beth, balita ko. Oo, meron kang homeschooling orientation ngayon. Imbitahan po natin ating mga kapatid. Okay, para po dun sa mga nagtatanong or nag-iisip, ano ba yung pinakamagandang programa para sa kanilang anak, pwede kayong pumunta sa homeschoolglobal.philippines.com para hanapin ang mga susunod namin na mga orientation. So, halos linggo-linggo po, meron kaming online at saka on-site na orientations para malaman kung anong klaseng education ang pinakabagay or fit para sa pamilya ninyo. Ang ganda. I'm so interested. Marami sa mga kapatid natin ngayon, Gusto mag-homeschool. they want to do homeschooling dahil ang dami, at saka nakakatipid kasi. Gasolina. Gasolina. Kasama ko yung pamilya mo. Teacher Beth, maraming salamat sa iyo. Teacher Beth. Thank you. Salamat. Oo, sa mga gustong dumulong na humingi po ng payo sa kanya-kanyang mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, share niyo na po ang inyong kwento. Sali na sa aming Facebook group. Nakapin po yan sa aming official FB page.
Abangan po bukas ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan, hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.